pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father E. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po'y ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon at kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan, upang kami kanyang makapiling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak
na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinalagkad na palayo, ngunit ngayoy ibinabalik sa iyong sakay sa kalawalhatian, na waray nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol, at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ililitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ng Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nang lingapin tayo ng Diyos, sa Sion ay ibalik. Ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos na magagandang katangi ang loob sa inyo ni Jesucristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea. Si Herodes ang tetrarka sa Galilea at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Itoria at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos." Wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Natatanging panalangin sa intensyon ng mga lagi nating kasama tuwing misa ng alas 7 ng umaga, ang mga nakikinig sa 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Kumusta po ang paghahanda ninyo para sa Pasko? Uy, lo. Parang pagka naiisip niyo ang Pasko, parang nalulungkot na kayo eh. Parang iniisip ninyong gagastos na naman. Magbabalot na naman ng regalo. Dadating na naman ang mga kamag-anak na minsan lamang bumisita sa bahay. Mga minamahal, ang panahon ng Adbyento, sadyang panahon ng paghahanda. At sinimulan na natin ito nung nakaraang linggo. Ngayon po 2 linggo na ng panahon ng Adbyento. 2 na ang may sinding kandila. Habang nagliliwanag ang mga kandila sa korona ng Adbyento, hudyat na papalapit na ng papalapit ang Pasko. At wala pong makapipigil sa Pasko. Hindi mo kayang pigilan ang Pasko. Kahit marami kang problema, dadating ang Pasko. Kahit ikay maraming pinagdadaanan, dadating ang Pasko. Kahit kabi-kabila ang iyong utang, dadating ang Pasko. Hindi mo pwedeng pigilan. Ang kailangan mo lamang paghandaan. Paghandaan ba ang Pasko lamang? Paghandaan lalong-lalo na ang pagsilang ni Kristo. Hindi na lang sa sabsaban, kundi sa ating mga puso. Kahit ang pinakamakasalanan, sisilangan ng Panginoon.
Ganoong kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Walang pinipili. At ang Paskong ito, wala ring pinipili. Mataray ka o hindi, may Pasko. Madamot ka o hindi, may Pasko. Kaya kayong mga nakasimangot, lugi kayo. Abay, may Pasko din naman eh. O ay, alam namang sumimangot din kami kasama ninyo. 3 bagay tungkol sa paghahanda para sa Pasko na ibinibigay sa atin ng mga pagbasa. Ang paghahanda daw dapat may kagalakan, dapat may pagmamahal, at dapat may pagbabalik loob. Sabi ni Baruch sa unang pagbasa, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan at kagalakan ng Diyos. Mga minamahal, ang Pasko ay diwa lagi ng kagalakan. Pero pag sinabi nating magalak, pag sinabi nating nagagalak, hindi naman ibig sabihin laging nakatawa. Ang laging nakatawa, ang tawag doon, luka. Pero may mga taong kahit may problema, may galak sa puso. May mga taong kahit may pinagdadaanan, ramdam ang kagalakan ng Pasko. Bakit? Dahil sa Diyos na alam niyang pinagtitiwalaan niya sa lahat ng pagkakataon. Tigilan niyo ho ang pagsimangot. Hindi niyan pipigilan ng Pasko. Tigilan ninyong magtaboy ng mga nangangaruling. Kung kayo galit sa buhay, huwag niyong idamay yung mga batang nangangaruling. Kahit nang yung mga yan ay nag-iiba-iba lang ng bihis araw-araw, bigyan ninyo kahit na 2 piso. Huwag ninyong alisin na ang diwa ng Pasko ay kagalakan. At kapag ikay nagagalak, kahit sa kabila ng iyong pinagdadaanan, kaya mong maging masaya. Dahil hindi nakadepende sa iyo ang kagalakan. Ang kagalakan ng buhay ng tao, nakabatay sa Diyos na laging may biyaya para sa iyo. Di mo ga napapansin? Kahit ikay magagalitin, tanyo sumikat ang araw, lulubog mamaya ang araw, kahit na ikay chismosa, hindi niyan mapipigilan ang araw at ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang dahilan ng kagalakan ng tao. Hindi ang kung anong mayroon tayo. Hindi kung ano ang ating mga narating. Ang dahilan ng kagalakan ng tao ay dahil may Diyos na laging handang magbigay ng biyaya sa Kanya. At isa sa mga diwa ng Pasko, ang paghahanda dito ng may kagalakan. Ibalik niyo po ang ngiti sa inyong mga labi. Yung iba sa ating 30 taon nang hindi ngumingiti, ibalik nyo ngayong Pasko. Abay, subukan ninyo, pagka kayo namatay ng nakasimangot, pagsapangit ninyo sa kabaong. Abay, sige, testingin ninyo. Yung mga laging nakasimangot, yung akala mo lagi pinagbunto na ng langit at lupa. Oo, may problema. Oo, may pinagdadaanan. Pero laging may dahilan para magalak sa biyaya ng Diyos. Paghandaan ng Pasko ng may kagalakan. Ikalawa, sabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig. Ikalawang katangian ng paghahanda sa Kapaskuhan, dapat may pagmamahal. Huwag niyong alisin ang pag-ibig. Kapag nawala ang pag-ibig sa Pasko, hindi ho Pasko ang tawag dyan. Dahil ang diwa ng Pasko, laging may pag-ibig. At tayong mga tao, expert dyan, hindi nyo lang napapansin. Ang iniisip kasi nating pag-ibig ay yung pag-ibig lang ng lalaki sa kanyang kasintahan. Isa lang ho yan sa napakaraming mukha ng pag-ibig. Kayong mga magulang, di nyo ba napapansin? Kayo ang pinakabihasa sa pag-ibig. Tingnan ninyo. Buong maghapon kayo magtatrabaho.
Tas pag uwi sa bahay, kalat, tambak ang hugasin. Nanonood lang ng TV ang inyong anak. Pasaway ang inyong mga apo. O di nakakainit ng ulo. Ay bakit bukas magtatrabaho ka uli? Yun ang pag-ibig. Kayong mga nag-aalaga ng inyong mga may sakit, yung alagaan mo't hindi, ikaw ang masama. Pakainin mo't hindi, ikaw ang masama. Bakit patuloy mong inaalagaan? Yun ang pag-ibig. At ang diwa ng Paskong ito, dapat puno ng pag-ibig. Baka meron kayong mga kapitbahay na matagal nyo nang hindi napapansin. Ni hindi nyo nga alam kung bakit galit kayo. Mahirap pong magluto ng spaghetti sa Pasko, nakaaway mo ang iyong kapitbahay. Wala kang bibigyan, mapapanis la ang iyan. Mahirap magdiwang ng Pasko na hindi mo kinakausap ang iyong kapatid. Mahirap magbalot ng regalo na hindi mo kinakausap ang iyong magulang. Mahirap maglagay ng pera sa sobre paibigay sa inaanak kung hindi mo kinakausap ang iyong mga kasama sa bahay. Sa diwa ng pagmamahal, mga minamahal, ibalik po ninyo ang diwa ng Pasko. Bisitahin ang inyong mga magulang na baka matagal nyo nang hindi napupuntahan. I-message ang inyong mga kapatid na matagal mo nang hindi nakakausap. Ibalik ang diwa ng Pasko. At ito'y dapat puno ng pagmamahal. May kagalakan, may pagmamahal. At ikatlo, ang sabi ni Juan Bautista sa mabuting balita, kanyang ipinagsisigawan, pagsisihan ninyo't talikdan ng inyong mga kasalanan. Isa sa mga katangian ng paghahanda sa Pasko, dapat may pagbabalik loob. Magpatawad at humingi ng tawad. Tingnan ninyo, kapag ka nangungumpisal tayo at humihingi tayo ng tawad sa Diyos, hindi naman natin kailangan magpaliwanag ng marami. Ganun ang awa ng Diyos. At ganun din dapat ang awa na mayroon tayo sa ating kapwa. Pahabain ng pasensya, pahabain ng pangunawa at pag-intindi sa kapwa. Sapagkat sa diwa ng paglilingkod, muling maibabalik ang diwa ng Pasko. Yung lahat nagkakasundo, yung lahat may pagkakaisa, yung lahat may pagkakaunawaan. Mga minamahal, ngayong darating na Pasko, gawin niyo pong kakaiba. Bakit? Sigurado ka kayong sa susunod na Pasko ay naririto pa kayo? Bay, wala akong nakakasigurado. Kaya gawin niyong kakaiba ang Paskong ito dahil baka huli na ninyong Pasko. Kayo ba'y tinatakot ko? Hindi ho. Katotohanan ng buhay. Sadyang may mga kakilala tayo, kaibigan, mga kasamahan sa trabaho, kasama sa paglilingkod, na wala na ngayong Pasko. Nakasama natin nung nagdaang Pasko. Kaya gawing kakaiba ang pagdiriwang ng Pasko. At ang paanyaya sa atin ngayong 2 linggo ng Adbyento, paghandaan ng Pasko ng may kagalakan, ng may pagmamahal, at ng may pagbabalik loob. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, siyang ating pinaghahandaan sa pagdating ng Kapaskuhan, inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, tulungan mo po ako maghanda sa iyong kapanganakan. Tulungan mo ako maghanda sa pagdiriwang ng Pasko. Yung puso na may kagalakan, may pagmamahal, at pagbabalik loob sa pamamagitan ng aking pagpapatawad at pag-unawa sa kapwa araw-araw. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ng ating matatag na pananampalataya, tayo'y magkabuklod upang ihain natin sa amang butihin ng pangangailangan natin sa biyayang idudulot ng kanyang pagdating. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, upang ang paghahanda sa daraanan ng Panginoon ay pangungunahan ng banal na Papa na lahat ng obispo at mga pari sa pamamagitan ng gawang pagbabalik loob sa panahong ito ng Adbyento. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansang at mga hinirang na namuno rito, upang ang tinig na umalingaw-ngaw sa ilang ay makarating nawa sa puso ng sangkatauhan at magsama-sama silang pawiin ang balakid na hahadlang sa pagdating ng sinugong manunubos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong dumaranas ng iba't ibang uri ng pagdurusa, upang ang kaluwalhatiang taglay ng darating na Panginoon ang magbigay sa kanila ng liwanag at katubusan sa kanilang mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating parokya, upang ang magandang katangiang kaloob ng Panginoong Hesukristo sa kanyang bayan ay makita nawa sa ating mga tahanan na namumuhay sa kalinisan, paglilingkod at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang ginawa naming pagpapahiwatig na pinaghahandaan namin ang pagdating ng bugtong mong anak. Sa pamamagitan niya, magpasuwalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay.
Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya'y pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabika ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapitin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng katapatan sa inyo, makikita nyo sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang dambana. Sa diwa po ng pagbabahaginan at ng kagalakan, kayo pong lahat ay aming inaanyayahang makiisa sa ating gaganaping dinner for a cause ngayong December 10 ng gabi. Sa halagang 2,500 pesos na ticket na available sa ating pamisahan at opisina, magkakaroon na po kayo ng isang dinner buffet at full concert ni Mito Yunting at ng The Drivers Band, kasama ang ilang mga awit at ilang mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Suportahan po natin ang gawaing ito ng pambansang dambana. At sa patuloy nating pagkakaroon din ng ating mga fundraising project, suportahan po natin ang ating mga kapiyo merchandise. May mga available tayong t-shirt at mug sa ating mga tindahan at sa paligid ng ating simbahan. Ito po'y para paghandaan ang isang natatanging gawain ng pambansang dambana ngayong darating na Enero. Suportahan po natin ito. Malugod po naming ipinaalam sa inyo na simula nung Biyernes, muli nating binuksan na ang halos 2 buwan na isinara nating main arc entrance upang isaayos ang nasirang tulay ng nagdaang bagyo. Maaari nyo na po uling gamitin sa pamamagitan ng ating main arc entrance ang mga safe at free parking dito sa loob ng pambansang dambana para makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Ngayon po ay tinatawagan natin si Reverend Father Conrad Maria Flores, ang kasamang pari ng komunidad ng Franciscan Friars of the Immaculate, para po ipakilala ang kanilang grupo. Sila po ay aawit ng mga awiting pamasko at sa diwa ng pagbibigayan, tayo po itutulong sa kanila para sa gawaing pangangailangan ng kanilang seminaryo. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ako po si Father Conrad Maria Flores, ang local superior ng aming komunidad sa Franciscan Friars of the Immaculate doon sa Naga City, Camarines Sur, Bicol Region. So nandito po kami ngayon upang mag-alay sa inyo ng mga Christmas carols. At itong caroling po namin ay ginagawa po namin bilang isang fundraising upang matustusan at ipagpatuloy ang aming media apostolate na ang non-commercial radio station po namin doon sa Naga. Ito po yung Radio Caritas Mariae. At ito po ay nagsiservisyo na po sa Archdiocese of Cáceres sa mahigit na 27 years. So nahihirapan na po kaming matustusan, kaya umahanap kami ng paraan upang may pagpatuloy ang gawaing apostolate. And aside po dyan, ang caroling na ito ay isang fundraising din po upang maiayos ang mga nasirang parte ng aming simbahan at konbento dahil po sa mga bagyo na dumadaan. Alam po natin na last month dumaan po ang mahigit apat na bagyo. So mayroon pong bahagi ng aming konbento na nasira. So I would like to invite everyone, meron po kaming ginawang short video clip upang makita po ninyo ang aming radio station at ang kumbento.
shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, Emmanuel, in other words. Rejoice, the Savior is born, in the manger is the Christ child laid. All the angels throughout proclaim, the Savior is born. Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, Emmanuel, in other words, God with us, God with us, God with us. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply echo back their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see, Emos birth the angels sing. Come adored on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kasadya nitap na, dapit sa kahimayan, maurayan mong nakita, ang panagway nga masanagon, bulan o bulan, ang tagbalay nga giawitan, awit nga halandumon sa tanang Pasko, magmalipayon.
bagong tuig, bagong kinabuhi, duyong sa atong mga pagbati. Atong awiton o atong laylayon, aron magmalipayon. Kasadya ni tapna, dapit sa kahimayan, mauray among nakita, ang panagway nga masanagon, bulan o bulan, ang tagbalay nga giawitan, awit nga landum sa tanang Pasko, magmalipayon. Awit nga landum sa tanang Pasko, magmalipayon. Maraming salamat kina Father Conrad at sa Franciscan Friars of the Immaculate. At tulad po ng nabanggit ko noong nakaraang linggo, asahan po ninyo sa diwa ng Pasko, kayo magbabaon lagi ng extra. Dahil maraming mga mangangaruling dito sa atin. Yun po ay pakikibahagi natin sa diwa ng Kapaskuhan sa mga grupo ng mga seminarista, mga relihiyoso, at mga grupo pang nagsabi ng paghingi ng tulong sa ating lahat dito sa Pambansang Dambana. Kung kayo po ay may gustong ipaabot na personal sa ating mga umawit ngayon, pagkatapos po ng misa, sila po'y pwede ninyong lapitan sa bandang gilid ng simbahan. Baka may gusto kayong liwanagin, baka gusto ninyong sagutin ang pagpapabubong ng kanilang kumbento, wala hong problema. Lumapit lamang po kayo kina Father Conrad para po sa inyong tulong. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 9 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais po ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing wrap, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, paghandaan ang pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.